Paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na Traslasyon 2024, atin namang kukumustahin. Makakasama natin si Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson and acting Chief PIO ng Philippine National Police. Magandang araw, Colonel Jean. Magandang araw po, Asep Meng and Ma'am Nina at sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Magandang tanghali po. Yes, ma'am. As of date, kumusta po ang prepositioning na ginagawa ng PNP sa mga lugar na dadaanan ng traslasyon? Dadagdagan pa po ba ang 15,000 na pulis na ide-deploy nyo? Nakadeploy na po, ma'am, yung ating mga pulis na gagamitin nga po natin for the whole duration po ng traslasyon at yung mga pulis po natin ay nandoon na po as early as second week of December dahil nagsimula po yung mga traslasyon-related activities as early as December 30. At tama po kayo, ma'am, maliban po doon sa dedicated natin na 15,000 na mahigit po na PNP personnel, ay meron pa po tayong naka-reserve na standby force kung kinakailangan po magdagdag po tayo ng additional pong PNP personnel ay may ready po tayo na personnel po for that. Ma'am, may estimate na po ba tayo kung ilan ang bilang ng makikiisa dyan po sa traslasyon? Ang estimate po natin dahil ang huli po nating traslasyon ay noong 2020, naasahan po natin na mga more or less, mga ganun din po yung bilang na halos sa 2 million po sa kalahatan yung ine-expect po nating lalahok po ngayon dahil nasabik po yung ating mga deboto at iba nating mga kababayan. Kaya nagdagdag din po tayo ng personnel for this traslasyon po. So ma'am, ano po naman yung mga napag-usapang security protocols at mga paalala para sa mga kababayan nating makikilahok sa traslasyon? Kasi ilang taon itong nahinto at ngayon lang ulit magbabalik. Ano po yung mga reminders natin sa kanila? Reminders po natin sa ating mga kababayang lalahok sa traslasyon na meron po tayong ipatutupad ng mga security protocols, particularly doon sa designated controlled areas. Kasama na po yung mga daan at mga iskinita leading to Quiapo Church. Bawal po, once pumasok po kayo sa controlled areas, ay hindi po kayo maaaring magdala po ng mga backpacks at pwede lamang po yung mga transparent bags at backpacks po. Bawal din pong magsuot ng hoodie jacket, bawal din pong magsuot ng bull cap, at bawal din pong magdala ng mga water bottle and canister. Pero kung ito po ay transparent, ay pwede po. Bawal din pong magdala ng payong, at siyempre bawal pong magdala ng anumang patalim o tulis na bagay. At siyempre yung ating firearms, except of course doon sa ating mga security personnel. Okay. Yung mga bawal na yan, ma'am, yan po yung mga bawal din po dati. So kung ikaw ay deboto, alam mo na. Kasi yung mga water bottles na yan na pwede mong, di ba, maaring maitsa o mabato, di ho ba, mauwi sa aksidente. Pero paano po yun? Pagka hindi sila pwedeng magdala ng tubig at yung paglalagyan ng tubig, ano, paano naman sila iinom? I understand, ma'am, may mga water stations po na ilalagay po at ikakalat po doon sa mga areas of engagement para nga maiwasan yung pagdadala, lalo na yung mga babasaging bote dahil sa matabig po yan at mabasag po ay maaaring may masaktan po dahil may mga ilan po tayong deboto na nakaapak po habang nagpo-prosesyon. So iniwasan po natin yan. Kaya doon sa mga, alam natin po, may mga talagang mauuhaw dyan dahil sa init ng araw at sa haba po ng posisyon, I understand po ay may mga dedicated water stations po na ilalagay po dyan para kahit paano ay makatulong na ma-satisfy po yung kanilang uhaw. At po pwede naman po, ma'am, basta transparent po yung kanilang mga water canister po. Okay. Magpapatupad din po ba ng signal jamming at no-fly zone? Ano po ang detalye tungkol dito at kailan po ito sisimulan at hanggang kailan ipapatupad? Tama po, ma'am. Magpapatupad po tayo ng no-fly zone, drone zone, and no-sail zone doon po sa within the vicinity po ng Quirino Grandstand kung saan magsisimula po ang prosesyon at doon din po sa Quiapo Church. Magsisimula po yan sa January 7 at tatagal po yan hanggang January 10 po. At doon naman po sa signal jamming, isa po yan sa kinukonsider po natin na i-implement po on the day of the traslasyon po.
Ma'am, kumusta rin po ang pakikipagtulungan ng PNP sa iba pang ahensya gaya ng DPWH at MMDA para naman masiguro na magiging mabilis ang daloy sa mga dadaanang ruta? Nagpapasalamat po tayo sa ibang ahensya po ng ating gobyerno, katulad po ng DPWH at MMDA, dahil sila po yung nakatulong natin para doon po sa ating mga clearing operation, lalong-lalo na po doon sa paligid po ng Quiapo Church at doon sa dadaanan po ng prosesyon. So nagsimula na po yung clearing operation po nila, inalis po nila doon yung mga obstruction sa mga dadaanan para siguraduhin po na hindi po mahahamper at magkakaroon ng anumang sakuna doon sa walk of faith po na isasagawa sa January 9 po. Okay. Ilang araw bago ang traslasyon, may mga untoward incidents na bang naitala sa paligid po ng Quiapo Church? May mga threats po ba tayong natatanggap ang PNP kaugnay sa magiging pagtitipon? Kaninang umaga, ma'am, ay may nahuli po tayong isang tao dyan sa Quiapo Church dahil nagbiro po na siya po ay may about sa bomba po. Kaya siya po ay hinuli mga around na 5:30 AM po yan. Hinuli po siya ng tauhan po ng municipal ng MPD po at sasampahan po siya ng kaso na PD 1727. So pinapaalala po natin na bawal po na magbiro about sa bomb or explosion or any similar device dahil ito po ay may karampatang pagkakakulong. But as to the serious threats, ngayon po, ma'am, ay wala naman po tayong natatanggap na anumang seryosong banta relating to traslasyon. Subalit hindi po tayo nagkukumpiyansa, patuloy po yung ating threat and security assessment po. Ma'am, meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Zon Ballesteros ng IBC 13. On January 9 po, kasabay ng traslasyon ng Itim na Nazareno ay ang official visit ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas. Kumusta po ang paghahanda ng PNP para dito? Ilang pulis po ang ide-deploy at magkakaroon po ba ng security adjustments dahil sa dalawang events na magkasabay? May sapat naman po tayong tauhan at this will not be the first time na ang PNP po ay magpo-provide po ng security coverage sa magkakasabay po na major events. So meron na po tayong security template kapag may mga dumadating po tayo ng mga dignitaries, foreign dignitaries. So may nakadedicate po tayo dyan pagka ganitong mga state visit po, yung ating Presidential Security Group ang lead unit po dyan. But ang PNP po ay magpo-provide ng enough personnel to augment po yung ating Presidential Security Group, particularly doon sa mga security sa mga engagement area. So wala po tayo nakikitang security concern dito dahil we have enough personnel to cover these two major events po. Colonel Jean, may tanong po mula kay Patrick De Jesus ng PTV. Muling nagkakaroon ng destabilization issue. Ano po ang reaksyon ng tugon dito ng PNP? So ngayon po, ma'am, wala naman po tayong namomonitor na any destabilization plot kagaya po ng naririnig natin lately. But ang PNP po is closely monitoring this development. But sa ngayon po, we are closely coordinating with our counterparts, particularly sa Armed Forces of the Philippines, and we are ready to address this kind of issues kung darating po tayo sa ganung punto. Pero sa ngayon po, wala po tayong namomonitor na any destabilization plot po. So Ma'am G, may follow-up question po si Patrick De Jesus. May mga na-identify na po ba ang PNP na nasa likod ng pagpapakalat ng ganitong post o video tungkol sa umunoy destabilization? Ano po yung mga common denominator ng mga ito? May mga nakikita po tayo lately na nakapost po sa social media, particularly yung paggamit po ng picture ng ating Chief PNP mismo, yung ating Chief of Staff, at may mga panawagan po doon sa mga post po na yon. So nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na huwag po basta-basta maniniwala sa mga videos or post na inyong nakikita online, particularly hindi nyo po kilala yung mga source of at origin ng mga ganito. Yung ating pong Chief PNP ay nagbigay na po ng instruction sa ating anti-cybercrime group para imbestigahan po ito at i-identify po ang grupo o tao behind this. And once ma-identify po, appropriate charges shall be filed. At sa
ngayon po ma'am, may mga ilan-ilan na po tayo, initial findings po natin, ay may mga nakita naman po natin sa open sources kung saan-saan po lumabas itong mga ganitong false and unverified information. So tuloy-tuloy po yung gagawin po nating cyber patrolling and social media exploitations. And once we identify the source of this fake information, we will file criminal charges, particularly yung Article 154 of the revised penal code in relation to our cybercrime laws po. Kasi naalala ko, parang last year or the other year pa, may kumalat din na memorandum, umano ang PNP na red alert dahil sa may mga ganyang destabilization plot. So, yung mga ginagayang letters, signatures, may seal pa, ganyan. So, na-address na po ba ito? Yes, ma'am. Marami na po tayong kinasuhan at na-identify ng mga individual o grupo na gumagamit po ng mga letterheads po ng PNP at nagpapakalat po ng mga maling impormasyon. So, ulitin ko po, ma'am, dun sa mga nagpapakalat ng mga unvalidated information news using the name of the PNP ay mag-ingat po tayo, and sa mga kababayan natin na nagsishare po ng mga ganitong post po ay meron pong karampatang parusa sa pagpapakalat po ng mali at peking informasyon po. Maraming salamat po dyan sa paalala na yan, ma'am. Ito na lang, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga dadalo doon sa traslasyon. Kasi ngayon, Friday na, nagsisimula na rin pong dumagsa. Ito yung last Friday na mamalapit na po para sa pista ng Poong Nazareno sa Tuesday. So ano po yung mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan? Yes po, ma'am. Patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung lalahok nga po sa traslasyon. At ngayong araw nga po, inaasahan natin na dadagsaan na nga po yung ating mga deboto dyan sa Quiapo Church dahil may misa nga po. Paalala po, may iiral po na liquor ban within 500-meter radius po ng Quirino Grandstand at Quiapo Church mula po January 8 at tatagal po yan hanggang January 10. At meron din po gun ban sa City of Manila mula po January 8 hanggang January 10. At paalala po muli, kung tayo naman po sa ating mga kababayan, kung tayo po ay may mga dinaramdam at may mga physical difficulties, ay wag na po tayo mag-attempt makisiksikan dyan dahil inaasahan nga po natin na dadagsain po ito. Mas mabuti na lamang po siguro umaten at manood online. Maiintindihan naman po siguro ng ating Panginoon dahil meron po tayo mga physical limitations. So mag-ingat po tayo, wag na po tayo magdala hanggat maaari ng mga maliliit na bata, mga senior citizen, at wag na po tayo magdala ng anumang mamahaling gamit. Yung inyong pong mga bags at mga gadget ay ingatan niyo po dahil napakarami po ang inaasahan natin darating dyan. Ingatan po natin ang mga sarili natin at we make sure po na nasa magandang kondisyon po yung ating pangangatawan. Ayan, maraming salamat po, Colonel Gene Fajardo, ang spokesperson and acting chief PIO ng Philippine National Police.